Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakakapanabik na ang paglaya ni Princess. Hindi na magtatagal ay magkakasama na ulit sila ng tatay niya. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Masaya ang mga kakosa ni Princess. Ibinalita na agad ng kakosa niya ang sinabi ni Dado nung dumalaw ito kay Princess. Kinalat na agad ang balita. Lahat sila ay tuwang-tuwa dahil sa wakas makakalabas na si Princess. Sinabi ni Vanessa na sa lahat na nagsabi na pinagbibintangan lang sila kaya sila nakulong, si Princess lang talaga ang pinaniwalaan niya sa lahat dahil nakita niya na mabuti talaga ang puso ni Princess. Masayang masaya sila. Niyakap nila si Princess bilang pamamaalam. Masaya rin si Princess. Sinabi niyang mamimiss niya rin ang mga bagong kaibigan sa kulungan. Samantala, nagkakagulo naman ang pamilya ni Charlene. Pinakita niyang ang viral video ni Libby. Ito ang video na umamin siyang walang kidnapping na naganap. Kagagawan lang niya ito para magpapansin sa mami niya at madiin si Princess. Nagulat si Charlene sa napanood. Galit na galit siya sa ginawa ni Libby. Nagulat rin sina Sonia at Raymond. Maya-maya ay dumating na si Libby. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nagtataka si Libby. Anong meron? Bakit ganun na lang sila lahat makatingin kay Libby? Hawak pa rin ni Charlene ang cellphone. Tinanong niya si Libby kung totoo ba ang napanood nilang video na walang kidnapping na naganap. Nung una, tumatanggi pa si Libby, pero nung pinakita na ni Charlene ang ebidensya, napanood rin ni Libby ang video niya. Habang umaamin, wala na siyang ibang choice kung hindi ay umamin. Humingi siya ng tawad sa mami niya. Sa galit ni Charlene ay sinampal niya si Libby. Nasaktan si Libby. Inawat ni Sonia si Charlene at nagalit sa ginawa nito. Si Sonia na konsentidor ay sinabihan si Charlene na bakit kailangan saktan si Libby nang dahil lang sa maliit na pagkakamali. Sumagot si Charlene na hindi simple o maliit na pagkakamali ang ginawa ni Libby. Kinabukasan ng ibang tao ang nasira dahil sa ginawa nito. Nakulong si Princess sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Pinagtanggol ni Sonia si Libby. Kinonsente na naman ang apo. Ang sinasabi ba ni Charlene ay na-frame up si Princess? Nino, ng anak mo? Mas kinakampihan mo pa ang ibang tao kesa sa sarili mong anak? Hanggang sa nag-walk out na si Libby. Ito ang paraan niya para matigil na si Charlene sa kasisermon sa kanya. Nakasimangot si Sonia kay Charlene. Sa pag-walk out ni Libby ay dumiretso siya sa bahay ni Divina para ikwento ang problema niya. Dumating siya sa bahay ni Divina na umiiyak. Nagulat naman si Divina. Sinabi na ni Libby na makakalaya na si Princess. Nagulat si Divina. Hindi makapaniwala. Anong nangyari at paano nangyari yon? Nalaman na rin pala ni na Libby na umamin na si Pusoy na walang kasalanan at walang kinalaman si Princess sa nangyaring kidnapping. Mabilis na naaprobahan ito ng korte. Nakadagdag pa ang video niya na naging viral. Ang video na nabisto siya sa peke nilang pagkidnap sa sarili na nangyari sa kanya. Natakot naman si Jenny dahil bumaligtad na si Pusoy. Pinagpahinga na muna ni Divina si Libby dahil sa sobra nitong pag-iyak. Samantala, nag-uusap naman at nagtatalo sa garden sina Charlene, Sonia at Raymond. Nabalitaan rin nila na makakalaya na nga si Princess. Nagngit-ngit na naman sa galit itong si Sonia. Dagdag pa ang problema na to dahil sa kahihiyan na kumakalat sa social media dahil sa viral video ni Libby. Sinabihan ni Sonia si Raymond na gawan ng paraan para hindi masira ang imahe nila sa publiko. Panindigan na totoo ang kidnapping at si Princess ang dahilan. O kaya kahit anong kaso na pwede nilang ikaso kay Princess. Inutusan ni Sonia si Raymond na gawan ito ng paraan.
Kung kinakailangan na gumamit ng koneksyon at suhulan ng mga dapat suhulan ay gawin ni Raymond. Kayang magbayad ni Sonia kahit na malaking halaga, wag lang masira ang pamilya sa kahihiyan. Para kay Sonia, hindi dapat makalaya si Princess dahil mapapatunayan na sinungaling si Libby. Nanggigigil si Sonia. Tutol naman si Sherlyn sa plano ni Sonia. Hindi sila dapat kumilos para ibalik si Princess sa kulungan. Nakakaawa naman si Princess. Natuon ang galit ni Sonia kay Sherlyn dahil kinukontra siya nito. Dagdag pa ni Sherlyn, hayaan na nila na makalaya si Princess dahil kahit ang batas ay nagdesisyon na palayain si Princess. Naging kalmado na ang lahat. Hinihintay naman ni Sherlyn si Libby para magkausap sila. Sa pagdating ni Libby, gustong kausapin ni Sherlyn ang anak. Gusto niyang malaman ang problema nito. Bakit ginawa ni Libby ang pekeng kidnapping? Nagmamalasakit siya bilang isang ina, pero hindi ito nagustuhan ni Libby. Hindi niya pa rin nalilimutan na sinampal siya ni Sherlyn. Mas kinakampihan pa rin ni Sherlyn si Princess kesa sa kanya. Nagagalit si Libby. Sinumbatan niya si Sherlyn. Ginagawa lang naman ni Sherlyn ang pagiging kunwaring mabuting ina para ipakita sa lahat. Pero ang totoo, hindi. Walang ibang niloloko si Sherlyn kundi ang sarili niya. Nagpaalam na si Libby at sinabihan si Sherlyn na isang pekeng ina. Naiiyak naman si Sherlyn sa mga sinabi ni Libby. Bilang ina, nasasaktan siya sa masamang ugali ni Libby na hindi man lang siya nire-respeto. Sa dami ng problema ng kinakaharap ni Raymond, dagdag pa sa problema niya si Divina. Nakipagkita si Raymond kay Divina para tapusin na ang lahat kung ano ang meron sila. Ayaw na ni Raymond, nagigipitin pa siya ni Divina. Nakikiusap siya kay Divina alang-alang sa kanya kung talagang mahal siya ni Divina. Pati na rin sa pamilya niya na walang kinalaman sa naging kasalanan niya. Nakikiusap na si Raymond para palayain na siya ni Divina. Kalimutan na nila ang lahat ng mga pinagdaanan nila nung gabing yon. Pagbibigyan naman siya ni Divina. Nagkunwari si Divina na may malasakit siya sa pamilya nitong si Raymond. Pero ang totoo, sinabi niya lang yon. Pero ang sabi niya kay Jenny, meron pang mas matinding pasabog ang kailangan nilang abangan. Kailangan niya lang tutukan itong si Sherlyn at ang pamilya nito. At plano niyang sirain at basagin ang may lamat ng relasyon ng pamilya nila Raymond at Sherlyn. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.